Naranasan mo na bang malunod sa isang sitwasyong tila napakalaki para kayanin? O pakiramdam mo ba na parang ang lahat ng tao at pangyayari ay laban sa iyo kahit sigurado kang tama ang ginagawa mo? Kung oo, hindi ka nag-iisa at may kapareho kang isa sa mga pinakatanyag na pinuno sa kasaysayan. Tuklasin natin ang kahanga-hangang buhay ni David, isang simpleng pastol na kalaunan ay naging pinakamamahal na hari ng Israel, kilala sa pagkakaroon ng pusong nakaayon sa Diyos. Pero huwag mong isipin na madali ang lahat para kay David. Ang kanyang kwento ay puno ng matataas at mabababang yugto ng kahanga-hangang tagumpay at masasakit na pagkakamali. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nakaka-relate tayo sa kanya at kung bakit siya nakaka-inspire. Nagsisimula ang lahat sa isang batang pastol na bigla na lang nalamang bahagi na ng mundo ng mga hari. Nagsimula ang ating kwento sa Bethlehem, isang payak na nayon sa labas ng lungsod ng Jerusalem. Doon natin nakilala si Jesse, isang karaniwang lalaki na ang pamilya ay magbabago sa kinabukasan ng buong bayan. Ayon sa unang Samuel 16, binigyan ng Diyos si Propetang Samuel ng isang lihim at mahalagang misyon. Pinapunta siya sa bahay ni Jesse sa Bethlehem upang palihim na piliin ang susunod na hari ng Israel. May 8 anak na lalaki si Jesse at ang bunso sa kanila ay si David. Hindi tulad ng mga kuya niya na malalakas at kahanga-hanga, si David ay karaniwang nasa bukid, nagbabantay ng mga tupa. Bagamat tila walang halaga ang trabahong iyon, unti-unti nitong hinuhubog ang kanyang puso't isipan. Sa katahimikan ng kanayunan, natututo si David ng mga aral na hindi kayang ituro ng paaralan o palasyo. Natuto siyang maging matapang sa pagtatanggol ng kanyang mga tupa laban sa mababangis na hayop, naging mahabagin sa pag-aalaga sa mga mahihinang tupa at natutong mamuno sa pamamagitan ng paggabay sa kawan tungo sa luntiang pastulan at tahimik na batis. Hindi niya namamalayan, sinasanay na siya ng Diyos upang mamuno sa buong bansa. Pagdating sa unang Samuel 16, 11 pinaraan si Samuel sa harap ni Jesse, ang matatandang anak. Ngunit wala ni isa sa kanila ang pinili ng Diyos. Nagtanong si Samuel kung may iba pa bang anak si Jesse. Sumagot si Jesse, meron pa, yung bunso, pero nagbabantay siya ng tupa. Nang dumating si David, may naramdamang kakaiba si Samuel. Sa harap niya ay isang binatang malusog, may mabait na mga mata at kaaya-ayang anyo. Pero ang tunay na mahalaga ay ang nakita ng Diyos sa kanyang puso. Tumayo ka at pahiran mo siya ng langis, utos ng Panginoon kay Samuel, sapagkat siya ang aking pinili. Sa unang Samuel 16 at 13, makikita natin ang sandaling tuluyang nagbago ang buhay ni David at ang kasaysayan ng Israel. Kumuha si Samuel ng sisidlan ng langis at ibinuhos ito sa ulo ni David sa harap ng kanyang mga kapatid. Sa sandaling iyon, napuspos si David ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. Isipin mo ang tagpo, isang binatilyo, marahil naguguluhan at nagtataka, biglang itinakdang susunod na hari ng Israel. Ang kanyang mga kuya na dating turing sa kanya'y bunso at walang halaga, ngayon ay saksi sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ngunit simula pa lang iyon ng paglalakbay ni David. Pagkatapos ng makapangyarihang sandaling iyon, bumalik siya sa dating bukirin. Sa panlabas, walang nagbago. Isa pa rin siyang pastol, nag-aalaga pa rin ng kanyang mga tupa. Ngunit sa kalooban niya, may nagaganap ng pagbabago. Nasa kanya na ang Espiritu ng Diyos at hinuhubog siya para sa mga susunod na hakbang sa kanyang buhay. Samantala, lumalala ang sitwasyon sa palasyo ni Haring Saul. Ayon sa unang Samuel 16 na kabanata 14 hanggang 23, nilisan ng Espiritu ng Diyos si Saul at isang mapang-aping espiritu ang gumambala sa kanya. Upang mapagaan ang kanyang pakiramdam, iminungkahi ng kanyang mga lingkod na maghanap ng isang mahusay tumugtog ng alpa
baka sakaling makapagpahinga ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng musika. Doon nabanggit ang pangalan ni David. Isa sa mga lingkod ni Saul ang nakakilala sa kanya at inilarawan siya bilang mahusay na musikero, matapang, malakas na mandirigma, maingat magsalita at kaaya-ayang tingnan. Higit sa lahat, kapansin-pansin na sumasa kanya ang presensya ng Diyos. Ipinatawag si David upang magpakita sa palasyo. Ang parehong binatang kamakailan lang ay nagbabantay ng mga tupa sa Bethlehem ay ngayoy nasa harap na ng hari, tumutugtog upang pagaanin ang kanyang kalooban. Agad namang nagustuhan siya ni Saul at binigyan ng mataas na posisyon bilang tagapagdala ng kanyang sandata. Makikita natin dito na walang nangyayari ng aksidente. Isinaayos ng Diyos ang bawat detalye. Ang mga oras na ginugol ni David na mag-isa habang tumutugtog ng alpa sa parang ay paghahanda pala sa sandaling ito. Ngayon ay natututo siyang obserbahan ang pamumuno sa mismong palasyo. Isa itong mahalagang hakbang sa kanyang pagiging hari. Ngunit ang pangyayari na tunay na magdadala kay David sa gitna ng pansin ay paparating pa lamang. Sa unang Samuel 17, mababasa natin ang tanyag na laban sa pagitan ni David at ng higanting si Goliath. Noon, may digmaan ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. Araw-araw, isang dambuhalang mandirigma mula sa kampo ng Filisteo ang lumalapit at hinahamon ang mga Israelita na magpadala ng lalaban sa kanya. Siya ay si Goliath at halos 3 metro ang taas niya. Ang kanyang baluti ay sobrang bigat, mahigit 50 kilo, at ang kanyang sibat ay makapal at mahaba, parang poste ng habihan. 40 araw niyang nilait ang hukbo ng Israel, hinihintay kung may lalaban sa kanya. Samantala, bumalik si David sa bahay upang tumulong sa ama at alagaan ng mga tupa. Ngunit isang araw, pinapunta siya ni Jesse sa digmaan upang dalhan ng pagkain ang kanyang mga kapatid. Pagdating niya roon, narinig niya ang mga panlalait ni Goliath at siya'y napuno ng galit. Sino ba ang Filisteyong ito na walang takot at walang galang at nangangahas hamunin ang hukbo ng Diyos na buhay? Tanong niya. Pero ang tapang ni David ay hindi basta-basta lumitaw. Ito'y naipundar sa paglipas ng panahon habang binabantayan niya ang mga tupa kung kailan nilabanan niya ang mga leon at oso. Nang pagdudahan ng mga tao ang kakayahan niyang labanan si Goliath, kalmado niyang sinabi, "Ang Panginoon na nagligtas sa akin mula sa mga leon at oso ay siya ring magliligtas sa akin mula sa Filisteyong ito." Wala siyang baluti, dala lamang ang kanyang tirador, 5 makinis na bato mula sa sapa at ganap na pananampalataya sa Diyos. Humarap si David sa higante. Hindi pantay ang tagpo. Isang binatilyo na may tirador laban sa isang bihasang sundalo na balot ng bakal. Ang isa'y may tiwala sa Diyos, ang isa'y sa lakas ng katawan. Tiningnan ni Goliath si David at pinagtawanan siya dahil sa kanyang edad at laki. "Akala mo ba, aso ako, na nilalapitan mo ako na may dalang patpat?" Pangungutya ng higante. Pero ang sagot ni David ay hinding-hindi malilimutan. "Lumalapit ka sa akin na may tabak, sibat at palaso. Pero lumalaban ako sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo sa langit, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong hinamak." Sa isang batong pinakawalan mula sa kanyang tirador, tinamaan ni David si Goliath sa noo at bumagsak ang higante. Sa isang iglap, nangyari ang imposibleng bagay. Tinalo ng pastol ang isang makapangyarihang mandirigma. Natalo ng pananampalataya ang takot. Ang tagumpay ni David ay hindi lang panalo sa labanan. Ito'y isang matapang na paalala kung ano ang kayang gawin ng pagtitiwala sa Diyos. Ipinakita ng kanyang tagumpay sa buong Israel at sa lahat ng nanonood na iba kung tumingin ang Diyos kaysa sa tao. Habang ang karamihan ay tumitingin sa panlabas, ang Diyos ay tumitingin sa puso. Ang makapangyarihang tagpong ito ang tunay na simula ng pag-angat ni David.
Mula sa pagiging hindi kilalang binata sa Bethlehem, bigla siyang naging tanyag sa buong bansa. Napuno ang mga lansangan ng awitan. Pinatay ni Saul ang libo-libo, pero si David ang 10,000. Masayang awit ng mga kababaihan. Ang kabataan ni David, mula sa tahimik na pagpapahid ng langis hanggang sa nakakagulat na tagumpay laban kay Goliath, ang nagsilbing matibay na pundasyon ng lahat ng sumunod. Ang kanyang paglalakbay ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral tungkol sa kahandaan, katapangan at ganap na pagtitiwala sa Diyos. Hindi basta isang araw lang nagising si David at naging dakilang pinuno. Bawat bahagi ng kanyang kabataan, ang pagbabantay sa mga tupa, pagtugtog ng alpa para kay Saul at pagharap sa higante ay bahagi ng prosesong humubog sa kanyang lakas at pagkatao. Matagal na niyang nilabanan ang sarili niyang mga higante bago pa man humarap sa tunay na labanan. Ipinapakita ng maagang kwento ni David kung paano gumagawa ang Diyos sa katahimikan. Inihahanda tayo para sa mga bagay na higit pa sa kaya nating maunawaan. Kahit sa mga sandaling tila karaniwan o hindi pinapansin, kapag pakiramdam natin ay hindi tayo napapansin, maaaring hinuhubog ng Diyos ang ating pagkatao para sa hinaharap. Ang katapangan ni David laban kay Goliath ay nagbibigay inspirasyon sa atin na harapin ang sarili nating mga hamon. Ano ang mga higante sa ating buhay? Mga takot, pagdududa at mga hadlang na tila imposibleng lampasan. Ang halimbawa ni David ay paalala na walang imposible kapag tayo'y umaasa sa Diyos. Tinuturuan din tayo ng kanyang kabataan kung gaano kahalaga ang maging tapat sa maliliit na bagay. Bago siya naging pinuno ng mga sundalo, inalagaan muna niya ang mga tupa. Bago tumugtog sa harap ng mga hari at madla, tumugtog muna siya mag-isa sa katahimikan ng parang. Ang ganitong uri ng tapat at tahimik na paglilingkod sa mga simpleng gawain ang naghanda sa kanya sa mabibigat na tungkuling susunod. Habang patuloy nating sinusundan ang buhay ni David, makikita natin kung paano hinubog ng lahat ng kanyang karanasan ang taong magiging hari ng Israel. Pero hindi naging madali ang kanyang landas. Naghihintay pa ang mga pagsubok, panganib, at mahihirap na desisyong susubok sa kanyang pananampalataya at lakas. Ang tagumpay ni David laban kay Goliath ay simula pa lamang ng panibagong yugto. Hindi na siya basta pastol, tanyag na siya ngayon sa buong bansa bilang isang matapang na mandirigma. Habang pinupuri siya ng mga tao, may kakaibang nangyari sa loob ng palasyo. Isang natatanging pagkakaibigan ang nabuo sa pagitan ni David at ng isang taong malapit sa hari. Si Jonathan, anak ni Saul at prinsipe ng Israel, ay labis na humanga kay David. Inilarawan ng Biblia ang kanilang natatanging ugnayan sa unang Samuel 18:1. Sinasabing matapos makausap ni David si Saul, naging malapit ang kaluluwa ni Jonathan kay David at minahal niya ito na parang sarili niya. Hindi ito basta-bastang pakikipagkaibigan, ito ay malalim na ugnayan na binuo sa tiwala, dangal at paggalang sa isa't isa. Makikita ang lalim ng kanilang pagkakaibigan sa mga ginawa ni Jonathan. Sa unang Samuel 18:4, makikita natin si Jonathan na gumagawa ng isang makapangyarihan at simbolikong kilos. Hinubad niya ang kanyang balabal na hari at ibinigay ito kay David kasama ang kanyang tunika, espada, pana at sinturon. Hindi lang ito palitan ng gamit sa pagitan ng magkaibigan. Ayon sa kaugalian noon, ito ay isang pampublikong pagkilala, isang tanda ng paggalang kay David bilang susunod na hari. Si Jonathan, na ayon sa karapatan ay dapat susunod sa trono, ay kusa at maluwag sa loob na ibinigay ito kay David. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, patuloy ding lumalaki ang tiwala ni Saul kay David, gayon din ng mga tao ng Israel. Ayon sa 1 Samuel 18:5, naging matagumpay si David sa lahat ng ipinapagawa sa kanya ni Saul.
Dahil dito, itinaas siya ni Saul sa isang mataas na posisyon sa hukbo. Ang hakbang na ito ay ikinatuwa hindi lamang ng mga sundalo, kundi pati ng mga opisyal ni Saul. Ipinakita ni David na hindi lamang siya mahusay sa labanan, kundi isa ring matalinong pinuno. Ngunit ang kanyang mga tagumpay ay nagdulot din ng problema. Matapos ang isang malaking panalo sa digmaan, nagtipon sa mga lansangan ang mga kababaihan ng Israel upang magdiwang. Umawit sila. Pinatay ni Saul ang libo-libo at si David ang 10,000. Unang Samuel 18:7. Bagamat parehong pinuri ang dalawa, nasaktan si Saul sa awit na iyon. Ito ang naging panibagong yugto ng damdamin ni Saul. Sa unang Samuel 18:8-9, mababasa natin na nagalit si Saul. Pakiramdam niya ay nilalamangan siya. Si David, 10,000 ang pinuri nila, pero ako, libo-libo lang. Ano pa ba ang kulang kundi ang trono? Mula noon, sinimulan ni Saul ang pagmamasid kay David, puno ng pagdududa. Agad na nauwi ang inggit sa karahasan. Kinabukasan, ayon sa unang Samuel 18:10-11, sinapian si Saul ng masamang espiritu. Habang tumutugtog si David ng alpa, gaya ng dati, biglang dumampot ng sibat si Saul at inihagis ito kay David. Ipapako ko siya sa pader, sabi niya sa sarili. Pero nakaiwas si David 2 beses. Ito ang simula ng isang mahaba at mapanganib na yugto sa buhay ni David. Dati tinanggap siya sa palasyo, ngayon ay tinutugis siya ng hari dahil sa selos. Sa kabila ng lumalaking panganib, patuloy ang tagumpay ni David. Sa unang Samuel 18:14-16, sinasabi na sa lahat ng kanyang ginagawa, naging matagumpay si David dahil kasama niya ang Diyos. Napansin ito ni Saul at lalo siyang natakot kay David. Samantala, lalong humanga ang mga tao ng Huda at Israel kay David, lalo na't siya ang namumuno sa mga labanan at nagdadala ng tagumpay. Dahil alam ni Saul na hindi uubra ang hayagang pag-atake, nagsimula siyang magplano ng ibang paraan upang alisin si David. Isa sa kanyang mga plano ay may kinalaman sa anak niyang si Michal. Sa 1 Samuel 18:20-21, mababasa natin na si Michal ay umibig kay David. Nang marinig ito ni Saul, natuwa siya sa lihim. Ibibigay ko siya kay David, naisip ni Saul, at siya'y magiging patibong upang mapatay siya ng mga Filisteo. Ipinagkaloob nga ni Saul si Michal kay David upang mapangasawa, pero may kapalit at ito'y napakadelikado. Humiling siya ng dote na 100 balat ng Filisteo, umaasang mamamatay si David habang tinatapos ang hamon. Ngunit hindi lang nakaligtas si David, lumabis pa siya sa inaasahan nang dalhin niya ang 200 balat. Wala nang nagawa si Saul kundi ibigay ang kanyang anak na si Michal bilang asawa ni David. Pero ang kasal kay Michal ay hindi naging panangga ni David. Patuloy na lumala ang galit ni Saul. Sa unang Samuel 19:1, sinabi ni Saul kina Jonathan at sa kanyang mga lingkod na dapat patayin si David. Ngunit labis ang pagmamalasakit ni Jonathan sa kanya. Sa sandaling ito, makikita natin kung gaano kahalaga ang pagkakaibigan ni Jonathan sa kaligtasan ni David. Kahit delikado, ipinagtanggol ni Jonathan si David sa harap ni Saul. Sa unang Samuel 19:4-5, nakiusap siya, huwag mong sasaktan si David, ang iyong lingkod. Wala siyang ginagawang masama, sa katunayan marami siyang naitulong sa iyo. Nilagay niya sa panganib ang sarili nang talunin niya ang Filisteo. Ipinagkaloob ng Panginoon ang isang dakilang tagumpay sa Israel sa pamamagitan niya at nakita mo ito at nagalak ka. Bakit mo siya sasaktan ng walang dahilan at papatayin ang isang inosenteng tao? Napaniwala si Saul at nangakong buhay ang Panginoon, hindi papatayin si David. 1 Samuel 19:6.
Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaan. Muling sinapian si Saul ng masamang espiritu at muli niyang tinangkang patayin si David gamit ang sibat. Nakaiwas si David, ngunit malinaw na hindi na siya ligtas sa tabi ni Saul. Dito naging mahalaga ang papel ni Michal, ang kanyang asawa, upang makatakas siya. Sa unang Samuel 19, 11 hanggang 12, isinugo ni Saul ang kanyang mga tao sa bahay ni David upang pagbantayan siya at patayin sa umaga. Ngunit binalaan siya ni Michal, kung hindi ka aalis ngayong gabi, patay ka na bukas. Kaya't tinulungan niya si David na makatakas sa bintana at nakaligtas siya. Mula noon, nagsimula na ang buhay ni David bilang isang takas. Mula sa pagiging bayani ng bayan at paborito sa palasyo, siya ngayon ay tinutugis sa sarili niyang bayan. Nagsimula siyang humanap ng tulong sa iba't ibang lugar. Una, pumunta siya kay Ahimelech na pari sa Nob. Hindi niya sinabi ang totoo, kundi nagkunwaring nasa lihim na misyon para sa hari. Dahil hindi alam ni Ahimelech ang tunay na nangyayari, binigyan niya si David ng banal na tinapay at ang espada ni Goliath. Bagamat tila maliit na bagay noon, nagbunga ito ng matinding trahedya. Nandoon si Doeg na taga-Edom, isang lingkod ni Saul, at nakita ang lahat. Ibinunyag niya ito kay Saul at iniutos ni Saul ang pagpatay kay Ahimelech at marami pang ibang pari. Pagkaalis sa Nobyembre, nagtungo si David sa Gat, sa teritoryo ng mga Filisteo. Doon ay nagkunwari siyang baliw upang hindi siya makilala. Kalaunan, nagtago siya sa kuweba ng Adulam. Doon siya sinamahan ng kanyang mga kamag-anak at ng marami pang iba. Mga taong may mabigat na problema, may utang at bigong-bigo sa buhay. Samantala, hindi tumigil si Saul sa paghabol kay David. Ang kanyang matinding pagnanais na mawala si David ay nagtulak sa kanya upang gumawa ng karumal-dumal na mga gawain, kabilang na ang pagpatay sa mga paring walang alam sa totoo. Habang nagtatago, nagkaroon si David ng dalawang malinaw na pagkakataon upang patayin si Saul, ngunit pinili niyang huwag gawin ito. Ang una ay sa kuweba ng En-Gedi. Pumasok si Saul mag-isa upang umihi, hindi alam na nagkukubli roon si David at ang kanyang mga tauhan. Sa unang Samuel 24, 4-6 pabulong na sinabi ng mga tauhan ni David, ito na ang sandaling ipinangako ng Panginoon. Ibinigay na niya ang iyong kaaway sa iyong mga kamay. Maaari mong gawin ang nais mo sa kanya. Tahimik na lumapit si David at pinutol ang isang bahagi ng balabal ni Saul. Ngunit agad din siyang nakaramdam ng panghihinayang. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawa akong hayaang saktan ang aking Panginoon, ang pinili ng Diyos. Hindi ko dapat iangat ang aking kamay laban sa kanya sapagkat siya ang hinirang ng Panginoon. Ang ikalawang pagkakataon ay nang pumasok si David sa kampo ni Saul habang natutulog ito. Muli, pinili ni David na patawarin siya. Sa unang Samuel 25, 9-11, sinabi ni David, huwag mo siyang patayin. Sino ang maaaring sumugpo sa pinili ng Panginoon at manatiling walang sala? Buhay ang Panginoon, siya lamang ang may karapatang magpabagsak kay Saul sa pamamagitan man ng kamatayan, katandaan o digmaan. Ngunit hindi ko itataas ang kamay ko laban sa kanya. Ipinakita ng mga desisyong ito kung gaano kataas ang paggalang ni David sa mga pinunong inilagay ng Diyos, kahit pa ginagamit ang pamumuno sa maling paraan. Nauunawaan ni David na kahit may mga pagkakamali si Saul, siya pa rin ang piniling hari ng Diyos at hindi niya aagawin ang trono sa pamamagitan ng puwersa. Matagal na panahon ang ginugol ni Saul sa pagtugis kay David na napilitang mamuhay bilang takas kahit sa piling ng mga kaaway ng Israel. Sa gitna ng matinding sakit at pag-uusig, isinulat ni David ang ilan sa mga awit o salmo na alam natin ngayon. Dito niya ibinahagi ang kanyang lungkot, pananampalataya at paninindigang manatiling tapat sa Diyos.
Ang mahabang panahong ito ng pagkatapon ay naging mahalagang bahagi ng kanyang paglago. Malayo sa karangyaan at papuri, natutunan ni David kung paano ganap na umasa sa Diyos sa gitna ng pagdurusa. Lumago rin siya bilang pinuno, tinipon at ginabayan ang mga taong mula sa iba't ibang kalagayan sa buhay. Hinubog siya ng mga pagsubok upang maging taong karapat-dapat mamuno sa Israel. Tumigil lamang ang paghahabol ni Saul kay David nang siya mismo ang mamatay. Sa isang labanan laban sa mga Filisteo, nang matanto niyang matatalo siya at mabibihag, pinili ni Saul na wakasan ang sariling buhay. Nang mabalitaan ito ni David, hindi siya nagdiwang kundi nagluksa ng labis. Sa ikalawang Samuel, unang kabanata, 11, 23 hanggang 24, mababasa natin ang bahagi ng kanyang panaghoy. O Israel, ang inyong mga bayani ay nakahandusay sa kabundukan. Kay bilis ng pagbagsak ng makapangyarihan, sina Saul at Jonathan, minamahal at kagalang-galang sa buhay, magkasama rin sa kamatayan. Mas mabilis sila kaysa agila, mas malakas kaysa leon. Kababaihan ng Israel, tumangis kayo para kay Saul na nagbihis sa inyo ng maringal na pula at pinalamutian ng inyong kasuotan ng ginto. Ipinapakita ng malungkot na tula na ito ang marangal at mapagpatawad na puso ni David. Kahit nagdusa siya ng matagal, nagawa pa rin niyang makita ang kabutihan kay Saul at igalang ang kanyang alaala. Ang mga panaghoy niya para kay Jonathan ay lalong masakit sa damdamin na nagpapakita ng lalim ng kanilang pagkakaibigan. Ang landas ni David mula sa pinagkakatiwalaang kasama ng hari hanggang sa pagiging takas ay puno ng paghihirap. Ngunit ang mga panahong iyon ng paghihirap ang humubog sa pagkatao ni David. Natutunan niyang maging mapagpakumbaba, matiyaga at tumibay sa pananampalataya, mga katangiang magtatakda ng kanyang pamumuno nang siya'y tuluyang maging hari ng Israel. Ang kwento ni David at Saul ay nagtuturo ng makapangyarihang aral tungkol sa pamumuno, selos, katapatan at pagtitiwala sa Diyos. Ipinapakita nito kung paanong ang inggit ay kayang sirain kahit ang taong pinili ng Diyos, habang ang dalisay na puso at matibay na pananampalataya ay makakapagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Habang papalapit si David sa pagiging hari, gaya ng ipinangako sa kanya ng Diyos noon pa, pinanghawakan niya ang lahat ng kanyang natutunan mula sa mga pagsubok. Ang mga araling ito ang huhubog sa kanyang pamumuno at sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Unang narinig ni David ang balita tungkol sa pagkamatay ni Saul at Jonathan mula sa isang binatang Amalekita. Inaasahan ng sugo na gagantimpalaan siya at sinabing siya raw ang pumatay kay Saul, ayon na rin sa utos ng hari. Ngunit hindi ganoon ang naging tugon ni David. Sa ikalawang Samuel, unang kabanata, 14 hanggang 16, tinanong ni David, bakit hindi ka natakot na itaas ang iyong kamay laban sa pinili ng Panginoon? Pagkatapos ay iniutos niya sa isang sundalo, patayin siya. Pinatay nga ng tao ang Amalekita. Sinabi ni David, ang sarili mong mga salita ang humatol sa iyo. Inamin mong pinatay mo ang hinirang ng Panginoon. Ipinakita nito kung gaano kataas ang pagpapahalaga ni David sa autoridad na galing sa Diyos. Kahit pa ang autoridad na iyon ay ginamit upang saktan siya. Malinaw din na sino mang aakalain na makakakuha ng pabor sa pamamagitan ng karahasan ay haharap sa mabigat na kapalit. Pagkatapos ng pagluluksa, humingi si David ng gabay mula sa Diyos kung ano ang susunod na dapat gawin. Sa ikalawang Samuel 2:1, sinasabi, pagkatapos nagtanong si David sa Panginoon, pupunta ba ako sa isa sa mga bayan ng Huda? Sumagot ang Panginoon, oo, pumunta ka. Muling nagtanong si David, aling bayan? At sinabi ng Panginoon, sa Hebron. Ang ugaling ito ng paghingi muna ng direksyon sa Diyos bago gumawa ng desisyon ay naging tanda
ng pamumuno ni David. Kaibang-kaiba kay Saul na madalas magpasya ayon sa bugso ng damdamin. Pagdating sa Hebron, ginawang hari si David ng lipi ng Huda. Ayon sa 2 Samuel 2:4, dumating ang mga lalaki ng Huda sa Hebron at doon nila pinahiran ng langis si David bilang kanilang hari. Ito ang pagsisimula ng katuparan ng pangako ng Diyos kay David noong pinili siya ni Samuel sa lihim. Ngunit hindi agad nakuha ni David ang buong kaharian ng Israel. Si Abner, pinuno ng hukbo ni Saul, ay nagproklama sa anak ni Saul na si Ishbosheth bilang hari ng ibang mga lipi. Dahil dito, sumiklab ang digmaang sibil sa pagitan ng tagasunod ni Saul at ng kampo ni David. Sa 2 Samuel 3:1, mababasa natin, matagal ang tunggalian sa pagitan ng sambahayan ni Saul at ng sambahayan ni David. Habang lumalakas si David, humihina naman ang sambahayan ni Saul. Ito ang kabuuang larawan ng mga nangyari sa panahong iyon. Ngunit ang mga detalye ng digmaan ay puno ng trahedya at komplikasyon. Isa sa mga pangunahing pangyayari ay ang pagkamatay ni Abner. Matapos ang pagtatalo kay Ishbosheth, nagpasya si Abner na lumipat ng panig at suportahan si David. Malugod siyang tinanggap ni David at pinayagan pang umalis ng ligtas. Ngunit si Joab, pinuno ng hukbo ni David, ay nakita si Abner bilang banta at bilang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid, pinatay niya ito. Ang tugon ni David sa pangyayaring ito ay nagsasabi ng marami. Sa 2 Samuel 3:28 hanggang 29, sinabi ni David, "Nang malaman ko ang nangyari, sinabi ko, walang kinalaman ang aking kaharian at ako sa dugo ni Abner na anak ni Ner. Ang sisi ay nasa sambahayan ni Joab, naway huwag mawalan ng taong may sakit, pilay, namamatay sa espada o nagugutom ang kanyang angkan." Ipinapakita ng matinding pahayag na ito na si David ay matatag sa katarungan. Hindi niya pinapayagan ng karahasan kahit mula sa sariling tauhan. Natapos lamang ang digmaan ng patayin ng 2 opisyal ni Ishbosheth ang kanilang pinuno. Inakalang bibigyan sila ng gantimpala, dinala nila ang ulo ni Ishbosheth kay David sa Hebron. Ngunit hindi ito ang tugon na kanilang inaasahan. Sa 2 Samuel 4:9 hanggang 12, sinabi ni David, "Buhay ang Panginoon, ang nagligtas sa akin mula sa lahat ng kapahamakan. Nang may nagsabi sa akin noon na patay na si Saul at akala niya ay mabuting balita, pinapatay ko siya sa Ziklag. Iyon ang gantimpalang ibinigay ko sa kanya." Gaano pa kaya kayong mga taong pumatay ng inosenteng lalaki habang natutulog sa sarili niyang bahay at kama? Dapat kitang parusahan upang mawala ang kasamaan sa lupain. Ipinag-utos ni David na patayin sila, pinuputol ang kanilang mga kamay at paa at ibinitin ang mga katawan malapit sa lawa sa Hebron. Ngunit ang ulo ni Ishbosheth ay inilibing sa libingan ni Abner doon. Sa pagkawala ni Ishbosheth, wala nang hadlang para kay David upang maging hari ng buong Israel. Sa 2 Samuel 5:3 mababasa, lahat ng mga lipi ng Israel ay dumating kay David sa Hebron at sinabi, "Kami ay laman at dugo mo rin." Noong panahon pa na si Saul ang hari, ikaw na ang namumuno sa aming mga hukbo. Sinabi ng Panginoon sa iyo, ikaw ang magiging pastol ng aking bayan at magiging pinuno nila. Kaya't nagtipon ang mga matatanda ng Israel sa Hebron at si David ay nakipagtipan sa kanila sa harap ng Panginoon. Doon nila siya pinahiran ng langis bilang hari ng Israel. Ito ang sandaling natupad ang pangako ng Diyos. Ang dating batang pastol, ang manunugtog sa palasyo, ang takas na mandirigma, ngayon ay hari na ng buong Israel. Isa sa mga unang hakbang niya bilang pinuno ay ang pagkuha sa Jerusalem. Sa 2 Samuel 5:6 hanggang 7 sinasabi, pumunta ang hari at ang kanyang mga tauhan sa Jerusalem upang lusubin ang mga Hebuseo na nakatira roon. Sinabi ng mga Hebuseo kay David,
Hindi ka makakapasok dito kahit ang bulag at pilay ay kayang pigilan ka. Akala nila'y hindi makakapasok si David. Ngunit nasakop ni David ang kuta ng Zion na ngayoy tinatawag na lunsod ni David. Ang pagpili sa Jerusalem bilang kabisera ay isang matalino at estratehikong desisyon. Matatagpuan ito sa hangganan ng hilaga at timog na mga lipi, kaya't naging natural itong sentro ng pagkakaisa ng buong bansa. At dahil wala itong kabilang lipi, pwede itong maging pambansang lungsod para sa buong Israel. Matapos masigurong kabisera na ang Jerusalem, kinailangan ni David harapin ang banta ng mga Filisteo. Sa 2 Samuel 5:17-21, mababasa natin kung paano niya ito hinarap. Nang marinig ng mga Filisteo na si David ay naging hari ng Israel, nagtipon silang lahat upang hanapin siya. Narinig ito ni David at nagtungo siya sa isang kuta. Ang mga Filisteo ay nagtipon sa libis ng Rephaim. Nagtanong si David sa Panginoon, "Lulusob ba ako laban sa mga Filisteo? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay?" Sumagot ang Panginoon, "Lumusob ka, tiyak na ibibigay ko sila sa iyo." Kaya pumunta si David sa Baal-perazim at tinalo sila roon. Sinabi niya, "Tulad ng biglang pagbaha, sumiklab ang Panginoon laban sa aking mga kaaway sa harap ko." Dahil dito, tinawag ang lugar na Baal-perazim. Iniwan ng mga Filisteo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at tinipon ni na David at ng kanyang mga tauhan ang mga iyon. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tagumpay sa digmaan, kundi isang espiritual na tagpo rin. Sa pagkuha at pagsira sa mga Diyos-Diyosan ng Filisteo, ipinakita ni David na ang Diyos ng Israel ay higit sa mga Diyos ng ibang bansa. Sa pagkakaisa ng Israel at pagtatatag ng Jerusalem bilang sentro nito, tumutok si David sa mga espiritual na bagay. Isa sa kanyang unang layunin ay dalhin ang kaban ng tipan sa kabisera. Ang kaban, simbolo ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan, ay matagal nang nawalay sa pambansang buhay. Ngunit ang unang pagtatangkang ilipat ito ay nauwi sa trahedya. Sa 2 Samuel 6:6-7 sinasabi, nang dumating sila sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay at hinawakan ang kaban ng Diyos dahil natisod ang mga baka. Nagalit ang Panginoon kay Uza dahil sa kanyang kapusukan. Tinamaan siya ng Diyos at siya'y namatay sa tabi ng kaban. Ipinaalala ng pangyayaring ito kina David at sa buong bayan kung gaano kabanal ang Diyos at kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Pagkatapos ng 3 buwan, habang nanatili ang kaban sa bahay ni Obed-Edom, muling sinubukan ni David. Sa pagkakataong ito, dinala ito ng mga Levita gaya ng iniutos ng Diyos. Ang pagdating ng kaban sa Jerusalem ay sinalubong ng masayang pagdiriwang. Sa 2 Samuel 6:14-15, mababasa na si David, suot ang isang kasuotang lino, ay sumayaw ng buong lakas sa harap ng Diyos. Ginawa niya ito habang inilalapit nila sa lungsod ang kaban ng Panginoon, kasabay ng malalakas na sigawan at tunog ng trumpeta. Ang pagsayaw ni David ay taos-pusong pagsamba at pagpapasakop sa Diyos. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang ginawa. Si Michal, anak ni Saul at asawa ni David, ay hinamak siya dahil sa kanyang pag-uugali. Ang tugon ni David sa kanya sa 2 Samuel 6:1-2 ay nagpapakita ng kanyang saloobin. Sinabi niya, "Sumayaw ako para sa Panginoon na pumili sa akin kaysa sa iyong ama at kanyang pamilya upang mamuno sa Israel. Patuloy akong magpupuri sa Panginoon ng may kagalakan. Handa akong magmukhang mas kahabag-habag pa kaysa rito. Ngunit ang mga babaeng lingkod na binanggit mo ay kikilalanin akong karapat-dapat." Nang maipasok na ang kaban sa Jerusalem, nais ni David na magpatayo ng templo kung saan ito mananatili. Ngunit may ibang plano ang Diyos. Sa 2 Samuel 7:5-7, ipinahayag ng propetang si Natan ang mensahe ng Diyos.
Sabihin mo sa lingkod kong si David, ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ba ang magtatayo ng bahay na tirahan ko? Mula nang ilabas ko ang aking bayan mula sa Ehipto hanggang ngayon, hindi ako nanirahan sa isang bahay. Kasama ko silang gumala, tumitigil lamang sa tolda. May sinabi ba ako sa alinmang pinuno ng Israel? Bakit hindi ninyo ako ipagpatayo ng bahay na yari sa sedro? Bagamat hindi pinayagan si David na magpatayo ng templo, binigyan siya ng Diyos ng isang kamanghamanghang pangako. Sa 2 Samuel 7:11-16, sinabi ng Diyos, ako mismo ang magtatayo ng sambahayan para sa iyo. Kapag natapos na ang iyong buhay at inilibing ka kasama ng iyong mga ninuno, magbabangon ako ng isa sa iyong mga anak at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa aking pangalan at ang kanyang pamumuno ay mananatili magpakailanman. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. Kapag siya'y nagkasala, itutuwid ko siya sa pamamagitan ng tao. Ngunit hindi ko aalisin ang aking pag-ibig sa kanya gaya ng ginawa ko kay Saul na inalis ko sa harap mo. Ang iyong angkan at kaharian ay mananatiling walang hanggan sa aking harapan. Ang iyong trono ay hindi magwawakas. Ang pangakong ito na tinatawag na tipan ni David ay isa sa mga pinakamahalagang yugto sa kasaysayan ng Israel. Ipinangako ng Diyos kay David ang isang walang hanggang linya ng kaharian, isang pangakong lubos na matutupad kay Hesukristo, ang tunay na anak ni David. Ang tugon ni David sa kamanghamanghang mensaheng ito ay nasa 2 Samuel 7:18-19. Lumapit siya sa harap ng Panginoon at nagsabi, sino ba ako, Panginoong Diyos? At ano ang aking sambahayan upang dalhin mo ako sa puntong ito? At hindi pa sapat yun, nagsalita ka pa tungkol sa hinaharap ng aking lahi. Ganito mo ba tratuhin ng tao, Panginoong Diyos? Ang pag-angat ni David sa kapangyarihan ay nagbukas ng bagong yugto para sa Israel. Sa kanyang pamumuno, lumakas ang bansa, lumawak ang nasasakupan at nakipag-ugnayan sa mga karatig lupa. Higit pa roon, ginawang higit pa ni David ang Jerusalem kaysa isang sentrong pampulitika. Ginawa niya itong puso ng pananampalataya ng Israel. Ang panahon ni David bilang hari ay hindi nalampasan ng mga pagsubok at sariling kahinaan gaya ng mga susunod pang kaganapan sa kanyang buhay. Ngunit ang pundasyong inilatag niya sa mga unang taon, ang pag-iisa ng mga lipi, ang pagpili ng isang sentral na lungsod at ang pagbabalik ng debosyon sa Diyos ay nag-iwan ng matibay na pamana sa hinaharap ng bansa. Ang kanyang pag-angat mula sa isang hindi kilalang binata sa Bethlehem tungo sa pagiging pinuno sa Jerusalem ay sumasalamin sa pamamahala ng Diyos sa kasaysayan at sa kanyang layunin para sa kanyang bayan. Sa bawat yugto, mula sa pag-aalaga ng tupa, pagtugtog sa palasyo, pagtakas bilang takas hanggang sa pamumuno bilang hari, ipinakita ni David ang kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos at ang pagnanais na sumunod sa kanyang kalooban. Ang kanyang pag-angat ay hindi lamang tagumpay ng isang tao, kundi isang mahalagang bahagi ng kwento ng Israel. Sa ilalim ni David, nakaranas ng pagkakaisa ang bansa, lumakas ito at muling natagpuan ang pagkakakilanlan nito sa ilalim ng Diyos. Ang paggawa niyang kabisera, ang Jerusalem at ang pagdadala ng kaban ng tipan doon ay higit pa sa isang hakbang sa politika. Ito ang nagtayo ng pundasyon ng pagsamba sa susunod na mga henerasyon. Ang pangako ng Diyos kay David ng isang walang hanggang kaharian, ang tipan ni David ay nakatingin lampas sa kanyang pamumuno tungo sa isang haring darating pa. Ang pangakong ito ay naging haligi ng pananampalataya ng Israel at kalaunan ay natupad kay Hesukristo. Ang paglalakbay ni David ay nagtuturo ng malalalim na aral tungkol sa paghihintay sa Diyos, pananatiling tapat sa gitna ng paghihirap at pagtitiwala sa kanyang tamang oras.
Bagamat pinili na siya ng Diyos, maraming taon ang ginugol ni David sa pagtakas, sa pagtitiis ng pagtanggi at panganib. Ngunit hindi siya kailanman gumamit ng dahas upang kunin ang trono. Pinarangalan niya ang pamumunong inilagay ng Diyos kahit pa ito'y hindi makatarungan. Ipinakita rin ni David ang ugali ng isang pinunong hindi perpekto ngunit bukas sa pagtutuwid at sabik sa direksyon ng Diyos. Nang mamatay si Uza sa unang pagtatangkang ilipat ang kaban, hindi ito binaliwala ni David. Sa halip, natuto siya rito at lumapit sa gawain sa mas tamang paraan, patunay ng pusong handang magbago upang sumunod sa tagubilin ng Diyos. Ang kababang loob na ito ang naging isa sa mga pinakakilalang katangian ni David bilang hari. Nang ganap ng hawakan ni David ang pamumuno sa Israel, hinarap niya ang mga panibagong pagsubok. Kasama sa kanyang paghahari ang mga malalaking tagumpay sa digmaan at pagpapalawak ng mga hangganan ng Israel. Ngunit dumating din ang personal na kasalanan at masakit na alitan sa sarili niyang pamilya. Gayunpaman, ang mga halagang ipinakita niya noong una, ang kanyang tiwala sa Diyos, ang kanyang paghahangad ng katarungan, at ang matinding pagnanais na parangalan ang Diyos ay nanatiling sentro ng kanyang pamumuno at ng alaala niyang iniwan. Ang pag-angat niya sa kapangyarihan ay higit pa sa kwento ng personal na tagumpay. Ito'y patunay kung paanong kayang baguhin ng Diyos ang buhay ng isang tao at sa pamamagitan niya ang takbo ng isang buong bansa. Ipinapaalala ng buhay ni David na madalas kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong hindi inaasahan at ang tunay na kadakilaan ay nakaugat sa pagpapasakop sa plano ng Diyos. Nang magkaisa na ang mga lipi at matatag na ang Jerusalem bilang puso ng kaharian, nagsimulang tumutok si David sa pagpapalakas at pagpapalawak ng Israel. Nagbunga ang kanyang mga kampanya sa digmaan na nagdala ng pag-unlad at mas malaking impluensya para sa bansa. Sa 2 Samuel 8:2-6, mababasa ang ilan sa mga tagumpay ni David. Tinalo niya ang mga Moabita, pinahiga sila sa lupa ng patayo. Gumamit siya ng panukat na tali. 2 bahagi ang ipinapatay habang ang isang bahagi ay pinatawad. Dahil dito, naging sakop niya ang mga Moabita at kinailangang magbayad ng buwis. Tinalo rin ni David si Hadadezer, anak ni Rehob, hari ng Zoba, na nagtangkang muling bawiin ang kontrol sa paligid ng Ilog Euphrates. Kinuha ni David ang 1,000 karwahe, 7,000 mga ngabayo at 20,000 sundalo. Pinaputol niya ang karamihan sa mga kabayong ginagamit sa karwahe at 100 kabayo lamang ang pinanatili. Nang dumating ang mga Arameo mula sa Damasco upang tulungan si Hadadezer, tinalo ni David ang 22,000 sa kanila. Nagtayo siya ng mga outpost sa teritoryo ng Damasco, ginawang sakop ang mga Arameo at pinagbabayad sila ng buwis. Tiniyak ng Panginoon ang tagumpay ni David sa bawat labanan. Hindi lamang lumawak ang lupain ng Israel, kundi lumago rin ang yaman ng kaharian. Inialay ni David ang malaking bahagi ng kayamanang nasamsam sa digmaan para sa Panginoon bilang pasasalamat sa tagumpay. Hindi lang kalakasan sa digmaan ang naging tanda ng kanyang pamumuno, kundi pati katarungan at habag. Sa 2 Samuel 9, nagtanong si David, "May natitira pa bang kamag-anak ni Saul na maipapakita ko ng kabutihan alang-alang kay Jonathan?" Dito niya nakilala si Mephibosheth, anak ni Jonathan, na kanyang pinarangalan at tinupad ang pangakong matagal ng binitiwan. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay at katanyagan, nagkamali si David ng malaki, isang pagkakamaling nag-iwan ng mantsa sa kanyang alaala. Sa 2 Samuel 11, 1-2, sa panahon ng tagsibol kung kailan karaniwang namumuno ang mga hari sa digmaan,
Nanatili si David sa Jerusalem habang pinamunuan ni Joab ang hukbo sa pagsalakay sa mga Amonita at pagkubkob sa Rabbah. Isang gabi, bumangon si David at naglakad sa bubungan ng palasyo. Doon, nakita niya ang isang babaeng naliligo. Siya si Bathsheba, asawa ni Uriah na Heteo, isa sa pinakamatapat na sundalo ni David. Sa halip na umiwas, ipinatawag niya ito at nakipagtalik. Nang sabihin ni Bathsheba na siya'y nagdadalang tao, sinikap ni David itago ang nangyari. Ipinabalik niya si Uriah mula sa digmaan, umaasang matutulog ito sa kanyang asawa upang maisiping siya ang ama ng bata. Ngunit masyadong tapat si Uriah. Tumanggi siyang magpakasaya habang nasa digmaan ang kanyang mga kasama. Sa ikalawang Samuel 11:11 sinabi ni Uriah, ang kaban at ang mga hukbo ng Israel at Huda ay nasa tolda lamang, at si Joab at ang mga sundalo ay nasa bukas na larangan. Paano ko magagawang umuwi upang kumain, uminom at matulog sa piling ng aking asawa? Buhay ka man, hindi ko gagawin iyon. Nang mabigo ang plano, gumawa si David ng mas mabigat na desisyon. Ipinadala niya si Uriah pabalik. Sa digmaan dala ang liham kay Joab na nagsasabing ilagay si Uriah sa pinakamatinding labanan at iwan siya roon upang mapatay. Nang mapatay si Uriah, pinakasalan ni David si Bathsheba. Marahil akala niyang hindi malalaman ang kanyang ginawa, ngunit walang nalilihim sa Diyos. Sa ikalawang Samuel 12, isinugo ng Diyos ang propetang si Nathan upang harapin si David. Ikinuwento ni Nathan ang tungkol sa isang mayamang lalaking kumuha at pumatay ng kaisa-isang tupa ng isang mahirap. Nagalit si David at sinabing dapat mamatay ang taong iyon. Pagkatapos, sinabi ni Nathan, ikaw ang lalaking iyon. Ang tapang na ito ni Nathan ay nagbukas sa puso ni David. Sa ikalawang Samuel 12:3 sinabi ni David, ako'y nagkasala sa Panginoon. Pinatawad siya ng Diyos, ngunit nagdala pa rin ng mabigat na bunga ang kanyang ginawa. Binalaan siya ni Nathan na mula sa araw na iyon, hindi na aalisin ang karahasan sa kanyang pamilya, at ang batang isinilang kay Bathsheba ay mamamatay. Nagkasakit ang bata at kahit nag-ayuno si David at nakiusap sa Diyos, namatay ang sanggol makalipas ang 1 linggo. Ang naging tugon ni David ay kapansin-pansin. Sa ikalawang Samuel 12:20, bumangon si David mula sa pagkakaluhod, naligo, nagpabango, nagpalit ng damit at sumamba sa Panginoon. Nang tanungin kung bakit ganoon ang kanyang tugon, ipinaliwanag ni David ang kanyang pananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Sa ikalawang Samuel 12:23, sinabi niya, ngayong patay na ang bata, bakit pa ako mag-aayuno? Mababalik ko ba siya? Pupunta ako sa kanya balang araw, ngunit hindi na siya babalik sa akin. Hindi natapos ang epekto ng kasalanan ni David sa pagkamatay ng bata. Sa mga sumunod na taon, higit pang sakit ang dumating. Natupad ang isa sa mga babala ni Nathan nang si Amnon, anak ni David, ay gahasain ang kanyang kapatid na si Tamar. Ang karumal-dumal na gawaing ito ay nagpasimula ng paghihiganti at pagtataksil na kalaunan ay nauwi sa paghihimagsik ni Absalom, isa pa sa mga anak ni David. Nang maghimagsik si Absalom, napilitang tumakas si David mula sa Jerusalem, gaya ng dati niyang pagtakas mula kay Saul. Sa ikalawang Samuel 15:30, mababasa natin ang isang tagpong puno ng dalamhati. Umakyat si David sa bundok ng mga olibo, umiiyak habang naglalakad. Nakatakip ang kanyang ulo, siya'y naglakad ng nakayapak at ang mga kasama niya ay gayon din, nakatalukbong ang ulo at umiiyak. Sa kanilang paglalakad, tinitiis ni David ang panlalait at mga insulto, ngunit hindi siya tumugon sa galit. Sa halip tinanggap niya ang sandaling iyon ng may kababaang loob at pananampalataya sa Diyos. Nang siya'y isumpa ni Shimei, isang lalaking mula sa pamilya ni Saul, sinabi ni David sa 2 Samuel 11:12, hayaan mo siya.
Huwag mo siyang pigilan. Marahil ay isinugo siya ng Panginoon upang magsalita laban sa akin. Baka makita ng Diyos ang aking paghihirap at palitan ang sumpa ng isang pagpapala. Kalaunan, nagtapos ang paghihimagsik ni Absalom sa pamamagitan ng labanan. Sa kabila ng malinaw na utos ni David na huwag saktan ang kanyang anak, napatay si Absalom. Ang naging tugon ni David sa pagkatalong ito ay isa sa pinakamasakit na tagpo ng dalamhati sa kasulatan. Sa ikalawang Samuel 18:33, mababasa, lubos na nayanig ang hari. Umakyat siya sa silid sa itaas ng tarangkahan at umiyak. Habang siya'y naglalakad, sumigaw siya, "Anak kong Absalom! Anak kong Absalom! Kung sana ako na lang ang namatay kapalit mo, o Absalom, anak ko, anak ko!" Bagamat hinarap ni David ang matitinding personal na sakit at malalaking pagkakamali, nagpatuloy pa rin ang kanyang pamumuno bilang panahon ng tagumpay sa digmaan at kasaganaan para sa Israel. Ngunit sa huling bahagi ng kanyang buhay, nagkamali muli si David. Iniutos niyang magsagawa ng senso na hindi ipinahintulot ng Diyos. Sa ikalawang Samuel 24:10, namalayan ni David ang kanyang pagkakamali. Matapos mabilang ang mga lalaking maaaring makipaglaban, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi at sinabi sa Panginoon, "Ako'y labis na nagkasala sa aking ginawa. Patawarin mo po ang iyong lingkod. Ako'y kumilos ng padalus-dalos." Nagbunga ito ng isang salot na lumaganap sa buong lupain na pumatay ng 70,000 tao. Tumigil lamang ang salot nang magtayo si David ng dambana at maghandog sa lugar na kalaunan ay magiging puok ng templo. Ang panahon ni David bilang hari, kasama ang kanyang mga tagumpay at kabiguan, ay nagpapakita ng pagiging komplikado ng kalikasan ng tao at ng patuloy na pangangailangang umasa sa Diyos. Kahit siya'y nagkasala, palagi siyang bumabalik sa Diyos, humihingi ng tawad at nagsisikap itama ang mali. Kaya't sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, inaalala pa rin siya sa kasulatan bilang isang taong may pusong nakaayon sa Diyos. Nang malapit na siyang pumanaw, tumutok si David sa isang layunin na matagal niyang pinangarap, ang pagtatayo ng templo para sa Panginoon. Bagamat sinabi ng Diyos na ang gawaing ito ay para sa anak ni David at hindi para sa kanya, buong puso pa rin niyang inihanda ang lahat. Sa isang Kronika 22:5 ng gabi, ipinaliwanag ni David ang kanyang layunin. "Ang anak kong si Solomon ay bata pa at walang karanasan. Ang bahay para sa Panginoon ay dapat maging bantog at kahanga-hanga sa paningin ng lahat ng bansa. Kaya paghahandaan ko na ito." Bago siya namatay, gumawa si David ng malalaking paghahanda. Makikita ang kanyang sigasig sa napakalaking dami ng materyales na kanyang tinipon. Sa isang Kronika 22:14 ng gabi, sinabi ni David, "Nagpagal ako upang makapaghanda para sa templo ng Panginoon, 100,000 talento ng ginto, 1,000,000 talento ng pilak, at napakaraming tanso at bakal na hindi na masusukat, gayon din ng kahoy at bato. Maaari ka pang magdagdag." Bukod sa pag-iipon ng materyales, inayos din ni David ang mga taong maglilingkod sa templo. Inilaan niya ang mga gawain ng mga pari, nagtatalaga ng mga awit at musikero at nagtakda ng mga tagabantay ng banal na lugar. Ipinapakita ng mga maingat na paghahandang ito kung gaano kahalaga kay David ang marangal at maayos na pagsamba sa Israel kahit pagkatapos ng kanyang buhay. Habang tumatanda si David, naging mas mahalaga ang tanong kung sino ang susunod sa kanya. Bagamat pinili na ng Diyos si Solomon bilang kahalili, sinubukan ng isa pang anak, si Adonias, na agawin ang trono. Ang hamong ito sa hinaharap na paghahari ni Solomon ay isinulat sa isang Hari 1. Upang pigilan ang rebelyon, agad at malinaw na kumilos si David upang pagtibayin ang pagluklok kay Solomon. Sa 1 oras at 22 hanggang 35, mababasa,
Sinabi ni Haring David, "Dalhin ninyo sa akin si Zadok na pari, si Nathan na propeta, at si Benaya na anak ni Joyada." Nang sila'y dumating sa harapan ni David, iniutos niya, "Isama ninyo ang aking mga opisyal, isakay si Solomon sa aking sariling mula, at dalhin siya sa Gihon. Doon papahiran siya ng langis bilang hari ng Israel ni Zadok at Nathan. Pagkatapos ay hipan ang trumpeta at isigaw, 'Mabuhay si Haring Solomon.' Pagkatapos nito, samahan ninyo siya sa palasyo at siya ang uupo sa aking trono at mamumuno sa aking lugar. Itinalaga ko siya bilang hari ng Israel at Juda." Nang matibay nang naitalaga si Solomon bilang susunod na pinuno, ibinaling ni David ang pansin sa pagbibigay ng mahahalagang tagubilin para kay Solomon at para sa buong bayan. Sa 1 oras at 2 minuto, ibinigay ni David ang huling tagubiling ito sa kanyang anak. "Ako'y malapit ng pumanaw, magpakatatag ka at magpakalalaki. Sundin mo ang kalooban ng Panginoon mong Diyos. Lakaran mo ang kanyang mga daan at sundin mo ang kanyang mga utos, batas at alituntunin gaya ng nasusulat sa kautusan ni Moises. Gawin mo ito upang magtagumpay ka sa lahat ng iyong ginagawa at upang tuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa akin. Kung ang iyong mga anak ay mamumuhay ng tapat sa akin, buong puso at kaluluwa, hindi mawawalan ng taong mauupo sa trono ng Israel mula sa iyong angkan." Ang huling mensahe ni David ay ibinahagi sa buong bayan ng Israel. Sa 1 Kronika 29:10, nag-alay siya ng isang makapangyarihang panalangin ng papuri at pasasalamat. Sa harap ng buong kapulungan, sinabi ni David, "Purihin ka, O Panginoon, Diyos ng aming ninunong si Israel, magpakailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ang kamahalan, at ang kagandahan. Lahat ng nasa langit at lupa ay sa iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay dakilang pinaparangalan. Sa iyo nagmumula ang yaman at karangalan. Ikaw ang namumuno sa lahat. Nasa iyong mga kamay ang lakas at kapangyarihan, at ikaw ang nagbibigay ng tagumpay at lakas sa sinumang nais mo. Ngayon, aming Diyos, kami nagpapasalamat at pinupuri ang iyong dakilang pangalan." Pagkatapos ng isang buhay na puno ng matitinding tagumpay at mabibigat na pagkakamali, natapos na ang paglalakbay ni David. Sa 1 Hari 2:10-11 nasusulat, "Pagkatapos ay namahinga si David kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ni David. Siya'y naghari sa Israel sa loob ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 sa Jerusalem." Ngunit hindi nagtapos sa kanyang kamatayan ang impluwensiya ni David. Nanatiling matatag ang kanyang marka sa pananampalataya at kasaysayan ng Israel. Makikita ang kanyang impluwensya sa maraming paraan. Una, naging huwaran si David ng isang mabuting hari. Sa maraming henerasyon pagkatapos niya, sinusukat ang mga pinuno batay sa kung gaano sila nalapit sa halimbawa ni David. Ang sabihin ng isang hari ay kagaya ni David ay nangangahulugang siya'y namuno ng may katarungan at may takot sa Diyos. Ikalawa, iniwan ni David ang isang mayamang espiritual na pamana sa pamamagitan ng mga awit. Marami sa mga ito ay iniuugnay sa kanya at hanggang ngayon ay nagbibigay ito ng lakas, pag-asa at karunungan sa mga mananampalataya. Ang mga awit na isinulat ni David ay nagpapahayag ng malalalim na damdamin, mula sa papuri hanggang sa dalamhati, mula sa pagtitiwala hanggang sa pagkakaisa takot. Ngunit palaging nakaugat sa matibay na pananampalataya sa Diyos. At sa huli, marahil ang pinakamahalaga, si David ay naging sentro ng pag-asa ng Israel para sa pagdating ng Mesyas. Ang pangako ng Diyos na itatatag ang lahi ni David magpakailanman, nakilala bilang tipan ni David, ang pinagmulan ng paniniwala na darating ang isang inapo ni David na magtatayo ng kahariang hindi magwawakas.
Ang matagal nang hinihintay na pag-asa ay natupad kay Hesukristo. Nagsisimula ang bagong tipan sa Mateo 1, sa mga salitang ito. Ito ang talaan ng lahi ni Hesukristo, ang anak ni David, ang anak ni Abraham. Sa buong ebanghelyo, madalas tawaging anak ni David si Jesus, isang pamagat na nagbibigay diin sa katuparan ng mga pangakong mesyaniko kay David. Ang buhay ni David sa kabila ng pagiging komplikado at puno ng kabalintunaan ay patuloy na nagbibigay ng malalalim na aral na umaabot lampas sa kanyang panahon. Itinuturo ng kanyang kwento na ang Diyos ang tunay na may kontrol sa kasaysayan. Pinili ng Diyos si David, ang bunso sa mga anak ni Jesse, upang maging pinakakilalang hari ng Israel. Ipinapakita nito na madalas pinipili ng Diyos ang mga taong tila hindi inaasahan o hindi pinapansin upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Ipinapaalala rin ng paglalakbay ni David ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Mula sa pagharap sa isang higante gamit ang tirador, sa pagtakas mula sa mga kaaway, hanggang sa pamumuno sa kaharian, palaging inilalagay ni David ang kanyang tiwala sa Panginoon kahit na tila wala siyang laban. Gayunpaman, ang kwento ni David ay tapat ding salamin ng kahinaan ng tao. Ang kanyang kasalanan kay Bathsheba at ang pagpapapatay kay Uriah ay nagdulot ng masakit at pangmatagalang epekto. Ngunit ang tunay na kapansin-pansin ay kung paanong tumugon si David nang siya'y kinumpronta, hindi siya nagtanggol o nagtago. Taos-puso siyang nagsisi at tinanggap ang hatol ng Diyos ng may kababaang loob. Itinuturo nito sa atin kung paano dapat tayong tumugon kapag tayo'y nagkamali ng may bukas na puso na muling lumalapit sa Diyos. Ipinapakita rin ng buhay ni David kung gaano kahalaga ang kapatawaran at pagpapanumbalik. Bagamat malala ang kanyang mga kasalanan, naranasan niya ang awa ng Diyos at muling tinanggap sa kanyang piling. Ito'y nagbibigay pag-asa sa atin sapagkat pinapaalala nitong walang kabiguan ang lampas sa biyaya ng Diyos. Kung taos-puso tayong babalik sa Kanya nang may pagsisisi, handa siyang magpatawad. At higit sa lahat, malinaw sa buhay ni David na sa paningin ng Diyos, ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa palagiang paghahanap sa Kanya. Bagamat madalas madapa si David, inaalala pa rin siya bilang isang taong may pusong ayon sa puso ng Diyos. Bakit? Sapagkat sa lahat ng panahon ng kanyang buhay, nanatili ang kanyang pagnanais na manatiling malapit sa Diyos. Sa kabuuan, ang kwento ni David ay parang isang masining at makulay na larawan. May liwanag at dilim na patuloy na gumagalaw at nagbibigay inspirasyon sa maraming henerasyon. Ang kanyang landas mula sa pagbabantay ng tupa hanggang sa pamumuno sa bansa, mula sa mga tagumpay na puno ng galak hanggang sa mga kabiguan na puno ng sakit, ay nagpapakita kung paano mamuhay ng may ugnayan sa Diyos. Bilang mandirigma, hari, makata at mananampalataya, hinubog ni David ang ating pananaw sa pamumuno, pagsamba at debosyon. Pinaalalahanan tayo ng kanyang pamana na hindi hinahanap ng Diyos ang pagiging perpekto upang magamit ang isang tao. Sa kabaligtaran, madalas pinipili ng Diyos ang mga taong hindi perpekto upang maisakatuparan ng kanyang perpektong kalooban. Tinutulungan tayo ng kwento ni David na maunawaan na ang tunay na kadakilaan ay hindi ang hindi kailanman pagkakamali, kundi ang palaging pagbabalik sa Diyos tuwing tayo ay nadarapa, at ang pagkatutong magtiwala sa Kanya sa lahat ng taas at lalim ng buhay. Naway tularan natin ang halimbawa ni David, hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil palagi siyang bumabalik sa Diyos. Naway makilala rin tayo bilang mga taong humahanap sa puso ng Diyos, umaasa sa Kanyang biyaya, tumutugon sa Kanyang gabay, at itinataya ang ating buong buhay sa paglilingkod sa Kanya sa lahat ng ating ginagawa.